Saan ka man ngayon, dinala ng pagkakataon, nag-iisang humarap sa hamon at hindi uurong. Kahit nasa malayo ka, saan mang panig ng daigdig, tinig mo'y makakarating. Pakikinggan ang iyong hiling, ang Tinig Pinoy, karamay mo kahit saan dako. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat dyan sa Asia, particularly sa bayan kong Pilipinas. And good morning world. Dante Castro po, makakasama nyo sa susunod na isang oras dito sa Talakbayan sa Tinig Pinoy Radio. It's a beautiful day out there. Medyo nag-uumpisa ng sumikat yung araw dito sa amin. Pero sa Japan, ngayon po ay lumubog na o papalubog na ang araw. So let's welcome my partner, William Obedencia. Magandang gabi sa iyo, Mr. William. Magandang gabi sa iyo, lang. Yeah. Magandang gabi din sa lahat. Yan. Sa lahat na nakikinig. Lahat pinasaan ka ngayon. Yan. Malapit na magpasko, malamig na dito. Yeah, nakahanda na ba yung mga pakimkim mo sa mga inaanak mo, William? Wala na kayo yan. Wala na ba? Postpone lang muna. Yan ang excuse ng mga ninong. Pero sabi ng mga inaanak, pwede naman po ninyong i-transfer yung inyong mga pamasko. Pwede na nga pala sa shipping ngayon. I know. Yeah. Well, we have a guest, one of our classmates from our high school days. Lumalabas tuloy kung gaano kami kabata. Ano, ha? Salubungan po natin ang ating palakpakan, ang ating kaibigan from Taguig this time, Bobby Bautista. Magandang hapon or gabi pala sa iyo, Bobby. Magandang gabi sa iyo, Dan, Will, at sa iyo mga tagapakinig. Ayan. Napakaganda ng background ni kasamang Bobby. Napag-alaman ko kanina nagkukwentuhan kami. Siya pala ngayon ay nasa BGC. Sabi ko, lugar ng mga milyonaryo. Ayaw niyang aminin. Hindi naman pala. Hindi niya aminin kasi delikado. Oo, delikado. Baka maglabasan yung mga chicks ng araw. Kami po magkakasama dito sa Talakbayan ngayong araw na ito. Si William, si Bobby at ako ay galing po sa isang klase. Talagang hindi lang kami schoolmates, hindi lang kami batchmates, classmates po kami nung kami ay mag-graduate ng high school. That was like, 5 years ago? Okay. Yeah, we're all hoping. Ngayong pong araw na ito, medyo pag-uusapan natin yung mga nangyayaring mainit na mga issue sa ating bansa. Particularly yung pong matapos yung hearing ng Senate doon sa mga dating NPA members, yung pong kadre. Sila Ka Eric at saka si Ka Amihan at marami pa. Nandoon din po yung mga counterpart nila na sa ngayon ay aktibong member ng Kongreso. I think nandoon si Casino, si Sarate at saka si Ilago. Wala doon si Brosas at saka si Franz Castro ng ACT list. At lumalabas po doon na yung mukhang nabubuong narrative dito is that indeed, yung pong mga samahan na katulad ng Gabriela, Anak Bayan, tsaka Bayan Muna ay mga legal fronts ng CPP-NPA. Sa makatwid, sila po ay mga komunista. Hindi lang komunista, kung talagang ma-establish na sila yung mga miyembro, po pwedeng sabihin kasama sila ng mga grupong terorista. Although sila po ay hindi NPA, kaya doon na lang sila sa tag na komunista. Diyan sa ground level, Bob, ano nangyayari diyan tungkol sa hearing na ito? Well, kagaya rin na nabanggit mo, nasubaybayan ko yan. Pero ang isang anggulong aking ikinalulungkot ay yung pagkawala ng pagkalihis ng purpose ng party list system. Mm-hmm. It's supposed to be a sectoral representation.
na ang various interests will be represented. But if you look at the elected party list representatives, they're more or less, karamihan sa kanila, no, kagaya ng mga nabanggit mo, iba't ibang grupo, ay isa lang ang kinikilingang ideolohiya at nire-representang sektor. At iyan ay yung interest ng isinusulog nila, Yeah. Joe Matison. Right. So nawawala yung interest ng ordinaryong, let's say, fisherman, ordinaryong magsasaka, at iba't iba pang miyembro ng ating society. Defeating the very purpose of the party list system. Yeah. So sa tema ng pananalita mo, Bobby, lumalabas na hindi ka pabor sa nangyari sa party list system na na-introduce ng 1987 Constitution. Definitely. Kasi ito ay ika nga parang nababoy. Kasi makikita natin ng mga ilang interest lang ang nare-represent dito. Kagaya ng mga religious organizations. May kanila silang partido dyan. At yung iba pang mga malalaking grupo. Right, yeah. So, nawala na yung para sa mga ordinaryong mamamayan. Meron man katiting at mahinang boses para ma-represent sila sa ating kongreso. Paano ba nagiging party list representative sa kongreso? Hindi ako masyadong aware or conscious kung paano nangyayari yan, Bob. Are you aware? Hindi ako masyadong bihasa rito. No? Ang pagkakaalam ko, sila yung mga rehistradong partido sa ating SEC. Okay, and then na-register din sila sa ating COMELEC bilang mga political parties para sa party list system. Ayan. Nabanggit mo, Bob, yung COMELEC. Palagay ko, isang magandang punto yan. Kasi alam ko na may mga provision para sa mga nagpa-file ng candidacy. At sa provisions na yan, ay nakalagay dyan na kung yung halimbawa partido na yan o yung tao na yan is representing a party na involved, halimbawa, sa krimen, sa terorista particularly, hindi dapat payagang marehistro bilang kandidato. So siguro doon pa lang sa area na yan, nagkakaroon na ng issue. Diyan siguro ang kailangang tugunan ng gobyerno, either the Senate or the Congress, and make provisions of the law na suriing mabuti ng COMELEC yung mga nagpapalista o nagpaparegister para tumakbo. Kasi hindi mo naman po pwedeng sabihin na hindi nanalo ng patas yung mga yan dahil malamang yan ibinoto ng mga tao, most likely yung mga kapanalig nila at saka yung mga kamag-anakan. So sumunod sila sa electoral process. Ang sa tingin ko naging problema diyan at lumalabas sa pagdinig na to sa Senado, mukhang naging relax masyado yung COMELEC in allowing those party list representatives to get registered para sa electoral process. Well, tama ka dyan. Nag-agree ako sa iyo, Dan. Pero ang isang maipupunto ko ay yung tungkol sa talagang essence ng party list system. They are supposed to represent marginalized sector. Marginalized sector. Pero matatawag mo bang marginalized yung isang grupo na pagkalaki-laki at mayroong armed component? Right. Yeah. Okay? And it defeats also the purpose of a democracy. Kasi they could force, no? Kasi lumalabas naman sa hearing, no, na yung ibang mga politiko ay kumukuha pa sa kanila ng nagbabayad pa nga para makapagkampanya doon sa kanilang lugar na kontrolado. Now,
Ay ibig sabihin yan, yung mga mamamayan o butante sa ganyan lugar ay under the barrel of a gun. Right. Dahil armed parties. Uh-huh. So where is democracy there? But that's exactly what I was alluding to earlier, Bobby, na alam naman nung mga commissioners sa COMELEC kung ano ang background na limbawa nung grupo na yan na nagpaparegister. So, Yes. why the hell did they allow these people to get registered and run for a Congress seat? Yun ang Sabi mo point ko. nga. Kasi the fact na under the barrel, speculations ng marami yun. Pero I would like to say na totoo yun. Pero still, they underwent the electoral process, which is democratic in principle. Ang hindi democratic doon yung most likely, karamihan ng mga nagbumoto dyan, under the gun, ika nga. Pero yan din naman ang kalakaran ng mga mainstream politiko, di ba? Marami sa kanila, kung hindi barel, pera ang ginagamit. Di ba? So, yung subverted ang yung will ng people ng mamamayan dahil nga sa ganong kalakaran sa politika sa Pilipinas. So it's a big jungle where animals like those politicians lord it over the smaller prey, yung mga maliliit na animals. That's what we are, the mamamayan. Unfortunately, ganon ang nangyayari sa mga bansang katulad ng Pilipinas na ang mga politiko, most of them are very powerful and driven by greed kasi pinoproteksyonan nila yung kanilang mga turf, yung kanilang mga negosyo, mabuti o masama, and therefore gusto nilang nandoon sila sa legislature kasi pag nandoon sila, yung mga batas na gagawin pabor sa kanila. So, democratic yung no-observe nilang sistema, di ba? Kaya nga lang yung mga players medyo masasama yung players Sabi mo nga kanina, democratic. So, Right. hindi naman bawal siguro sa COMELEC na member ka ng CPP. Oo. Dahil komunista Right. di ba? Ayun ang ideology mo. Right. So, Right. hindi naman illegal yun lumalabas. Hindi. Tama ka. So, na-register sila. Tama ka, Will. So, wala. Will, Hindi pero wala inaamin Yeah, pero Will. NPA sila. yes. Yon, nabanggit mo yung magic word. Pag na-establish kasi na Ngayon. pag komunista ka okay lang kasi po pwede ka mag-participate kasi nga yun ang essence ng 1987 Constitution, di ba? Kaya lang pag ikaw part ka na ng armed struggle, then and then your group has been tagged, for example, as part of the terrorist movement, which is unlawful, di ba? Kasi dineclare na teroristang grupo yung CPP-NPA So kung ikaw affiliated ka sa grupo na yan, then therefore you are no longer a law-abiding citizen because that group where you belong to is involved in terrorism and therefore a crime against humanity. So bakit mo i-allow? And that is the purpose of the Senate hearing now. No. Yung Senate hearing ngayon is only to unearth para lumabas, di ba? Kaya nga sinasabi ko, siguro dapat ang gawin ngayon ng Kongreso gumawa ng batas na magiging maliwanag na yung mga taong mga ganito hindi dapat mag-qualify na tumakbo sa kahit anong elected position sa bansa. Yung diba? Yung sabi ni Bobby kanina, alam ko maraming party list Yes, marami. Diba? Meron nga party list dyan, party list ng mga security guard kuno. Alam naman natin hindi totoo yun. Yung mga tricycle operators. I mean, how the hell can Mikey Arroyo halimbawa magiging representante ng mga tricycle drivers or security guards of the Philippines? It's a mockery of the law, which was yung system. Yeah, yung batas na kinreate ng 1987, obviously hindi masyadong magandang pagkaka-device. Maganda yung pagkakagawa ng para lang sa mga politiko and not for the people. Right. Alam mo, kanya-kanya naman ng objective si gumawa niya party list. Di ba?
Yeah, yung party list concept is maganda, sabi nga ni kasamang Bobby kanina. Magandang konsepto. But when you distort the very meaning of that principle, where democracy is being observed because you are allowing the selections and representations from the marginalized sector of your society, then it's a good thing. I love that concept. Don't you, Bobby? Yes, of course. Kaso hindi yun ang realidad na nakikita natin. Hindi yun ang realidad. Yun, Nakikita importante yung mga punto. mukha, no? Yeah. Hindi sila talaga, Pero, sabi nga security guard, never naman naging security guard yung mama. Miski nga yung sinasabing youth sector, hindi youth yung pinagtalunan ng yan. Napakatanda na nung representative ng youth sector. You're not referring to Sara Elago, are you? No. Yeah, hindi yan. Meron na nangging issue na dinisqualify pa siya. Na-disqualify siya. So yun, yun naitama yun, hindi ba? Naitama yun. Dahil nga Yes, sa edad naitama. niya, si Ronald Cardema. Yeah, si Cardema. That's the person you're talking to. Yeah. He was supposed to be the representative of the youth sector and he is over 30 years old. So how the hell can you be part of the youth sector? Di ba? So yun ang punto. Salamat, Bobby, for pointing that out. Palagi ikaw tayo, pwede tayo ng party list Yeah, The old pwede. sector naman. Graduate ng Arellano High School 67. Party list. Public school students, whatever. Ako po, pwede ako maging representante ng mga OFW because that is my ikaw. advocacy. Pero Ikaw, pwede ka lang. who wants to get involved in that dirty politics back home? I will just be a non-looker. Yun lang ang natin. Lahat tayo merong pagmamahal sa bayan. Pero ayaw na natin makialam. Dahil magulo na eh. Yeah. Pero kung di naman tayo gigibo ngayon, at least makapagsalita man lang tayo, may share natin yung dapat na naramdaman natin, kaalaman natin. Yun na lang siguro ang contribution natin. Huwag na tayo sumali sa politics doon. That's it. Kasi po pwede ka namang mag-contribute sa kalakaran sa iyong bansa nang hindi ka magiging politiko, na hindi ka mamumuno na visible ka bilang pinuno halimbawa ng isang sangay ng pamahalaan. Like every citizen can actually participate and be contributor to the development of the country. Hindi yung kailangan pang maging congressman ka o mayor ka o konsehal ka para makapag-contribute ka lang. Sumunod ka lang sa batas at tumulong ka sa mga nangangailangan, sobra-sobra na ang nagagawa mo in contributing to the betterment of your fellow man or fellow Filipinos. Yun lang ang Masabi punto. mo na yung opinion mo na walang bias. Yeah. Okay na yan. Kasi pag naging politician tayo, baka maging corrupt pa tayo pare-pareha. Who knows, Malinis. di ba? Who knows? Sabi nila, nakakasilaw Malinis. daw ang ginto eh. Malinis tayo, pero pag nando ka sa ulingan, baka hindi ka makaiwas maulingan. Di ba? Right. Yeah. Meron tayong viewer and listener, si Charlene May Kalina Dampil. Magandang buhay daw mga katinig, especially sa host and Sir William at sa guest natin, that's Bobby Bautista. Si Charlene May Kalina Dampil, I believe is from UAE. Yeah. And then we have Elisa Relon. Hello daw everyone. Good morning. She's watching from Calamba City. Maraming salamat po. Doon po sa mga nanonood at nakikinig sa kasalukuyan, kung gusto po ninyo sumali sa talakayan, sabihin lang nyo and we'll send you a link. All you need to do is to click on that and you will be part of our panel today. Doon po sa mga nanonood dyan na nahihiya, huwag kayong mahiya. You can post your comment or you can invite yourself to join us today. Maraming salamat nga pala kay Admin Brims noong nagbangal ng Hong Kong who posted the banners for today's talakbayan sa Tinig Pinoy Radio. Bobby, matanong kita. Nandiyan ka sa Pilipinas and you are an economist, essentially, right? Kasi yun ang nagturo rin ako. Matagal din ako nagturo nagturo ka ng economics. Yeah. So,
Ngayong balita ko, actually nabasa ko sa dyaryo, yun daw OFW remittances, dala ng COVID ay babagsak ng 20%. And this is, tawag ito, calculation yan coming from the World Bank. Ano ang magiging impact niya sa ating mga mamamayan, Bobby? Unang-una, of course, malaki ang impact niyan doon sa ating gross national product. Right. But not so much doon sa ating GDP. Yung GDP kasi, ang talaga makaka-apekto niyan, yung local. No? Not the OFW directly. Right. Pero yung sa GMP natin, kasama diyan kasi yung transfer payments coming from abroad. Yan yung mga remittances sa ating mga OFW. Right. Now, of course, that goes to the demand side also dahil yung mga umaasa, yung mga recipient nitong remittances, yan ay gumagastos dito sa ating ekonomiya. Now, we don't know kung saan nila ginagastos talaga yan, kung sa mga basic goods and services o sa mga kasi marami dyan, sirang pamilya, nalulung sa drugs. Kaya hindi umi-enter sa ating gross domestic product or gross national product. Okay. Kung gano'n ang pinagkakagastusan, I'm not sure. Kasi hindi naman ako aktibong sumusukat ng pinatutunguhan ng mga remittances. Okay. Ito batay lang sa aking mga nababasa rin sa dyaryo at naririnig. Kasi marami talagang negative na side din yung tungkol sa OFWs. Aside from broken families, Right. yun ding mga kinasasapitan ng ating OFW mismo sa ibang bansa Right. na kung minsan ay nakakalungkot. Nakakalungkot. Well, but that is another topic that we can talk about to another day. Ang gusto kong pag-usapan sana rito yung kung gaano kahirap para sa Pilipinas ang mabawasan ng 20% yung traditional na OFW remittances, which we know yung value, yung halaga ng remittances ng ating mga kababayang workers sa abroad halos katumbas na nung dating budget. I think the ambassador of the Philippines in Ottawa about 7 years ago, si Chito Brillantes, told me that the total remittances na dumadaan sa legal na funnel, yung banking system and all, halos katumbas ng annual budget ng Pilipinas. Okay? So kung ganun kalaki, anong mangyayari? Okay, ganito ang aking masasabi dyan. Yes. Kung may papasok na pera, halimbawa, coming from abroad. Now, dahil sa pandemya ngayon, Yes. na even yung mga manufacturing sector natin hindi makapag-produce in full capacity. Okay? Now, that additional fund that will flow into the economy will just result to inflation. Okay. Kung walang kaukulang supply. Okay. Pwede mo ba Bob, pwede mo ba ipaliwanag kung ano kung ano yung ibig sabihin ng inflation para doon sa kapakanan ng mga hindi masyadong aware what those terms mean. Ano ang inflation at ano ang effect niyan sa ekonomiya? Okay. Yung inflation, alam mo kung mababa lang ay maganda ang epekto sa ekonomiya, yung Right. pagtaas ng presyo. Kasi nag-i-encourage yan ng production. Right. Okay? However, pagka mataas na, kagaya yung mga nangyari sa ibang bansa na nagkaloko-loko yung ekonomiya, Yeah. kagaya sa Venezuela, yung tinatawag nating runaway inflation. Right. Ibig sabihin wala namang produktong available sa market, pero Right. maraming pera. Ayun. Dahil halimbawa, nagpiprint ng pera yung gobyerno, Right. okay? Or may dumarating na pera.
Okay. dahil sa gobyerno mismo ang nag-export Nangungutang. halimbawa ng langis o nangungutang. Nangungutang. Yeah. Tapos walang produksyon Aha. doon sa ekonomiya. Yan ay nagre-resulta sa tinatawag nating hyperinflation. Aha. So Kailangan kasi lagi mayroong katumbas na produkto na ginagawa ang local economy. So tama ba Bobby, na i-assume ko na ganito yung paliwanag mo, no, ha? Doon sa level ng thinking ko. So dahil kulang yung supply ng mga produkto, halimbawa yung mga most basic food requirements ng mamamayan, yung presyo tataas kasi Yes, kulang ang supply. So tataas yung presyo. So yun ang nagtitrigger ng inflation dahil maraming pera yung mga tao, merong nagdarating ang perang galing sa abroad, merong inutang ang gobyerno na pinahihiram nila, yung mga bangko nagpapahiram ng liberal terms. Yung ano ngayon, yung level ng inflation ngayon umaakyat. So yun yung ba ibig sabihin ng inflation sa basic term? Yes. Tama yan. Okay. Sa Kasi Yes, kung wala William. kayo mabili, mag-aagawan kayo dyan sa available na yan. It's a bidding process. Nagbibid kayo sa mga goods and services. Sa Bob, nandiyan ka sa Pilipinas, kasi nabalita ko na 300 pesos daw isang kilo ng sibuyas. Is that part of inflation? Walang mabili. Kung walang mabili, ganun talaga ang mangyayari. Dahil walang mag-produce. Okay, So, dalawang halimbawa, supply and demand pa rin. yes, so laging supply and demand. Halimbawa, wala ring imports na magamit yung mga farmers dahil wala kayong ma-import halimbawa na ginagamit ng mga pataba at iba pang input sa farm. Yan ay magre-resulta sa pagkawala ng production, pagbaba ng production. Isa pa, kung walang transportation, kagaya ng magkaroon ng lockdown, hindi maidala sa merkado yung mga produce ng mga farmers. Kaya yan nabulok lang. Okay? So ang nandoon ngayon sa merkado kukonti kasi nga hindi maidala yung production ng mga magsasaka sa merkado. I see. Yan So, inflation din ang resulta. So sa tanong ko kanina, Bobby, na yung 20% decline nung traditional remittances ng ating mga kababayan from abroad, so hindi yun magkokos ng inflation kasi hindi naman nakadagdag sa supply ng pera . Nabawas pa. Nakabawas pa. Yes, kaya nga Pero yan natugunan kasi ng gobyerno. Kaya hindi ganong eventually after the lockdown nabawasan ang pagtaas ng presyo. Kasi ang pinakamalaking impact kasi nung pagbaba ng remittances doon sa ating dollar reserves. Okay. Kailangan kasi natin good point. yan Yes. para bumili ng mga ini-import nating goods katulad ng mga langis. Right. Now, yung central bank mismo kasi nagbenta ng mga ginto. Right. Kaya yung ating reserve, tumaas pa. Interesting. So mataas ang dollar reserve ng Pilipinas. Yes. Dahil nagbenta tayo ng ginto at nananatiling mataas ang dollar reserve natin dahil yung mga remittances ng mga kababayan natin pumapasok sa Pilipinas. Dolyar yan, di ba? So Yes, nagko-contribute yan doon sa level ng ating dollar reserve. Importante yung dollar reserve kasi pag bumibili tayo sa pangkalahatang sa international market, ang hirap ng Tagalog yan sa international market, ang kailangan mo dollars, di ba? Yes, Yan. So importante pa rin po mga kaibigan, mga kababayan ko FWs, yung inyong mga remittances, ipadala po ninyo ng lagi. Wag po ninyong ilalagay sa ilalim ng inyong mga unan. Kaya nga mahalaga na yung remittances nila dumadaan doon sa tamang Sa bangko. Right. Oo, sa tamang channel Kasi kung yan dumadaan doon sa ibang channel na hindi pumapasok sa ating ekonomiya na bilang dolyar. Yeah. Hindi na sa siphon.
parang yung dollar salting din ang nangyayari dyan eh. Wow, that's an interesting point. So may tatanong ako sa iyo ngayon, Bobby. Lumalabas sa pag-aaral na yung daw amount o percent ng mga balikbayan boxes, yung mga padala ng mga kababayan nating nasa abroad sa Pilipinas sa mga kamag-anakan nila ay tumaas naman. So, ano yan? Mga goods yan, mga kung ano yan, hindi na dollar yan. So, hindi tutulong yan sa pag-maintain o paglago ng ating dollar reserve. Meanwhile, the market could be flooded by goods coming from abroad dahil tumaas yung ipinapadalang mga balikbayan ng ating mga kababayan. So, ano naman ang magiging impact niya sa ating ekonomiya? Well, although nakabawas yun doon sa sinasabi nating dollar reserve, may favorable pa rin. May Okay. positibo pa rin Result. impact yan. Okay. Kasi nga, kagaya na banggit ko kanina, kumonti ang mga goods and services na available. Okay. Kagaya nung unang bahagi ng lockdown, wala ka halos mabili. Right. Kung nagpadala sila ng goods and services, at least goods rather, yung Yeah, mga goods. balikbayan boxes, Goods, yeah. at least mayroong mga goods na nagagamit na kailangan yung ating mga mamamayan. So kahit hindi umikot yan, kahit hindi nag-circulate yan sa merkado, ano pa rin, positibo pa rin ang resulta. Positibo pa rin ang resulta. Dahil hindi Interesting. tataas ang demand sa labas. Yeah. Ang sarap ng Dahil kausap. meron ka supply. Yeah. William, ang sarap kausap nung marunong tungkol sa ekonomiya, no? Kaya nga eh. Buti na lang, dito si Professor Bautista, eh. Sabi ko nga, ako wala akong masasabi tungkol dyan. Except, ang pagkakaalam ko, parang ang exchange rate ng yen to peso is 45 eh. Parang ang mga Pilipino pag nagpadala ng pera dyan, parang lumiliit yung value ng pera. Dati, 50 or every 10,000 yan. So ako, hindi ko naintindihan kung bakit. Tama yung sabi ni Bobby ngayon, naintindihan ko na. So, itanong natin naman kay Bobby kung paano yung paliliwanag yan. Para sa kapakanan, nung hindi masyadong knowledgeable pagdating sa ganyang bagay. So, pag tumataas yung halaga ng piso against halimbawa sa real, yung galing sa Middle East halimbawa, tuwang-tuwa yung mga Pilipino nagpapadala. Kasi yung ipapadala nilang 100 halimbawa na real, suddenly ang katumbas 20,000 piso. Pero pag bumabayan, nalulungkot sila dahil mababa lang daw yung nagiging palit ng perang padala nila. Ipaliwanag mo nga po, Professor Bautista, kung ano talaga ang nangyayari pagka ganon. Well, as long as hindi kontrolado yung exchange rate, may corrective mechanism lahat yan. Okay. Halimbawa, masyadong mataas ang dolyar kumpara sa piso. Okay. Nagmamahal yung mga goods sa US. Okay. So hindi magiging attractive yan dito sa atin bansa, sa Pilipinas. Okay. So mababawasan ng importation. Aha. Okay? Pero Bob, bago ituloy yan, kung bababa yung halaga ng piso against the American dollar, ibig sabihin nun, yung mga importer ng Philippine goods naman ay may encourage kasi mura lang yung bibili nila. Yes. Pero nakukorek nga yan. Kagaya ko, may nasasabi ko, tinatawag nating automatic stabilizer. Okay. Okay? Siyempre, hindi ka agad makakasunod. You know? So kung tumaas yan, Right. babawasan ang importation mo, no? Right. Doon sa mataas ang Right. halaga ng currency nila. Uh, So, eventually, dahil mataas, bumaba yung magkakaroon ka ngayon ng savings dito. right. Bababa na naman hanggang magkaroon ka ng tinatawag nating equilibrium dun sa exchange rate. Ah. So, laging ganun ang nangyayari. Ngayon, kung halimbawa masyadong mahal yung kanila, na-encourage naman mag-produce dito. Nagkakaroon ng tinatawag nating import substitution. Right. Natural yan sa ating mga kabayan, kahit saang ekonomiya, na gawa ng paraan yung kakulangan na hindi nila
i-import ngayon. No? Right. Nagkakaroon tayo ng substitute eh. Not necessarily the same product, Oo. pero halimbawa, walang mansanas. Iba ang kakainin natin. Aha. Dahil masyadong mahal yung mansanas eh. So Pero mansanitas na lang kakainin. Yeah. Pwede Aratilis. na ratilis. Aratilis na lang, mga bayabas, mga ganon. Yes. Yung sinabi ni Baba, Masyadong mahal. Aha. marami tayong kasi yung economy natin is driven by wants. Dapat siguro i-change natin ang mindset natin is what we did na lang. Kailangan talaga yung gusto natin. Di ba, pag yung gusto natin, baka gusto natin ng mamahaling pagkain. Kung mabubusog ka rin lang naman sa mura na local, doon na lang tayo sa mura local. Ang isang lang dyan, may tinatawag tayo mga necessities. No? Right. Na kailangan. Yun ang hindi mo pwedeng basta-basta lagyan ng substitute kagaya ng oil. Right. Yeah. So, ang nangyayari lang dyan, kung sobrang taas na ng langis, nagka-cutback. Hindi na naglalakbay yung mga ating mamamayan. Kung wala namang pupuntahan na essential, hindi na muna sila lumalakad. Right. Ako mismo, inaobserbahan ko yan. Pero nung nagmura ang langis, ay nako, sabi ko sa iyo, basta nagpupunta. Yeah. Well, yeah. Yan eh. Yun yung basic na sinasabi natin kanina, binanggit ni William, yung supply and demand. Pag mataas ang supply, mas mura yung halaga, and therefore, yung mga tao, ang tendency, enjoy yan. Katulad ni Bobby, nung magmura ang langis sa Pilipinas, iniikot ang buong Pilipinas. Ganun ba yun, Bob? Nagpunta sa Baguio. There you go. Yeah. Buong pamilya. May mga nababasa ako, Bob, dyan sa Pilipinas, na napakamahal ngayon ng halaga ng baboy dahil nagkaroon ng swine fever, and at the same time, yung importasyon ng pork from the international market ay napakataas. Tapos dinidiscourage ng DA, Department of Agriculture, yung mga magbababoy, in other words, yung mga breeders na mag-produce. Merong disconnect doon, di ba? Oo, kung ganun, hindi ko ba kita ang logic no kanilang moves kung ganun ang talagang pangyayari. Ang unang suspecho mo lang, maaaring hindi naman ganyan talaga ang dahilan. Kundi yung pangamba sa swine diseases. Kasi naging prevalent talaga napakaraming mga baboy ang ating kinal. No? Right. So yung talaga nilibing. Nilibing talaga, pinatay talaga. Nagkandalugi-lugi yung mga magbababoy natin. Right. At napilitan din ng gobyerno na bayaran sila para hindi kumalat itong mga sakit. Right. Which is a good measure. Yeah, I agree. It's a good measure. Pero ang tanong ko, bakit nila dinidiscourage yung mga mga agriculturists na magbababoy in producing more pork or pigs and instead going for importation? Ang suspecha ko kasi, hindi naman kasi hindi pa totally eradicated. Okay. Ngayon, kailangan talagang doon sa mga areas na gusto mong i-quarantine talaga yung mga para mawala totally yung sakit. No? Talagang di-discourage mo silang mag-produce mo. So meron naman temporary measures. I see. So tama naman pala yung rason doon sa ang tingin ko, maaaring Okay. dinidiscredit lang yan ng ibang Dahil ako'y familiar din sa agrikultura. Right. Noong ako'y nagtatrabaho pa at aktibo sa agriculture. I see. Matitinong tao yung mga papalakad ng agrikultura at makabayan talaga yan. Karamihan. Now, yung kanilang pinag-iimportan, sinisiguro din naman na yung walang mga sakit na bansa ang pinanggagalingan nito mga... Dahil worldwide nga pala yan, Oo.
Kasi makikita mo, pinagbabawal naman nila yung importasyon sa mga bansa na meron man lang hinala na may mga sakit ang doon, ang meat Oo, products. oo. Ban na kagad yan. Yeah, bahan ka agad. Yung ano naman, Dan, hindi naman pinagbabawal ang kadami ng baboy. Merong areas na kung walang swine flu, walang swine fever, binibigyan naman ng tutulungan naman ng gobyerno para magparami sila ron ng baboy. Yes. Para doon sa areas na ginawa na swine flu, wala muna. Ayan. Wala muna. yung- Wala yung- muna. Yun ang wala aking talaga suspecha, yung- no? Although, hindi naman ako makagala dahil ito nga, may pandemic tayo rito. So, Oo nga, ako'y eh. speculation rin lang ang aking masasabi sa inyo. Yeah, Pero pero- may tiwala ako sa mga nasa ating agrikultura. Yeah. Yun ang importante sa akin. Kaya ako tinanong yung sa bagay na yan. Dahil yung punto de vista ni mo, Bobby, importante. Una, nandiyan ka sa Pilipinas. Pangalawa, you were involved in the past sa sector na yan ng ating production of goods in the country. Recently, tinamaan ng magkakambal na malalakas na bagyo ang Pilipinas. At isa sa mga pinakamatinding lugar na tinamaan yung kinoconsider na rice granary of the Philippines, yung Cagayan Valley and Isabela. Sa Makatwid, impacted ngayon yung posisyon natin sa bigas. So, Talaga naman nagkukulang na tayo. We've been Okay. importing matagal na. No? Oo. Kasi So- nga sige. So nagkukulang na tayo ng supply, tapos nadagdagan pa nung impact nung pagkapinsala ng mga agriculture sa norte. Ano ang magiging impact niyan bukod sa pagtaas ng presyo ng kanin o ng bigas? Well, alam mo, marami na talagang reklamo yung mga farmers dahil to sa tarification law. Okay. Okay, mababa ang presyo, Mababa which is ang presyo. very good sa consumers pero bad dun sa Para sa farmers. producers, sa mga farmers. Okay. Well, ito yung nakatulong din no sa pagliit din ng ating importasyon Okay. sa ibang bansa. Kasi kung mura ang presyo dahil may tarification law, hindi naman mag-aangkat talaga ng gusto yung mga profiteers dyan eh. Okay? Yun naman kasi hino-hoard din nila yan eh. Makikita mo na ang taas-taas ng presyo ng mga mura lang nila binili rin sa ibang bansa eh. Yeah. Yun ang isang elemento na gusto ko maliwanagan, Bobby. Okay. Yung rice tarification law, ano ba talaga ibig sabihin yan? Well, ang ibig sabihin lang, hindi na yung magkakaroon ka ng iba't ibang klase ng bigas, no? Okay. Ginagawa na lang nila. Supposedly, no? Pero may mga nakakalusot pa rin eh. Either well-milled pa, or halimbawa 10% lang, may maraming crack. Okay? Yung buang grain, yung mga gasification na lang. Okay. Wala na yung iba't ibang variety pa na sasabihin mo napakasarap. I see. Pero yung rice tarification law na yan, nakatutulong para dumami ang supply ng bigas sa bansa. Obviously, yan ang purpose. Magmura. Para magmura kasi marami supply so mas mura, di ba? Yes, Ang bilhin nila mas mura kasi yung walang masyadong taxes na nile-levy doon sa mga import na yan. Dahil isa na lang ang mga classification na halimbawa. Yeah, isa na lang. Right. Ang tanong, ano yung importation na yan? Is that government to government or private parties na most likely profiteers ang nag-i-import ng bigas? Ang alam ko binigyan na nila ng karapatan yung mga private sector eh. Paktay ko dyan. I'm not too sure. Dahil dati, yung NFA lang talaga yan eh.
Oo. Oo. So patay tayo pagka ganyan kasi kapag pumasok yung private parties, ang unang consideration ng mga yan kumita, di ba? Ay, And the siyempre. bigger the profit, the better for them. So mura yung binibili nila dahil do sa rice tarification law, pagkatapos pagdating sa Pilipinas, itinatago nila, hindi nila nilalabas sa supply chain. Kaya Dun nga. nagmamahal lalo. Hindi naman nila maitago ngayon eh. Dahil Magkano nire-rate isang kilo sila eh, bigas? ng mga nakaraan. Medyo mura kasi mga 40, 45. Ah, Hindi Nagmura katulad pa dati. kumpara sa previous? Ah, Nagmura pa yes. bigas ngayon? Oo. Kumpara Ilang sa peso dati. nagmura? Kasi matagal nang may mga 30 pesos, 33 pesos. ah. So maganda pala magandang balita naman pala yan. Hindi naman negatibo pala ang impact ng tarification law sa supply ng bigas sa bansa. Sa mga mga consumers, sinasabi consumer, ko, no? Oo, yeah, sa Siyempre, yung consumer. mga farmers, umaangal dyan. Kasi nga, Yeah. oo. Very very important point. Yung mga farmers natin, sinalanta na nga ng bagyo yung kanilang produksyon. Pagkatapos, pag binibili ng mga buyers, yung produce nila, mababa pa. Mababa pa. Where is justice there, Bobby? Siyempre, wala akong makita justisya kasi isa yan sa mga ika nga marginalized na member Right. ng ating Yeah. society. Oo. Okay, unless talagang ikaw ay magsha-shy away na sa rice production. Marami na. Din. Marami na Kasi sumusunod marami na farmer. bansa na gano'n eh. Kasi nung araw, yung IMF, ang goal niyan binibigyan nila ng toka bawat bansa. Ano? Ikaw magaling sa agrikultura. Oo. Ikaw na ang magiging agricultural producer ng buong mundo. Oo. Oo. Halimbawa, Japan, kung magaling ka sa technology, diyan ka lang. Mhm. Para yun sa, you reap the benefits of specialization. I see. Okay, pero ang nangyayari dyan, dahil yung mga nasa agricultural sector, napakaliit ng margin, ano? Kasi nga, hindi multi-process hindi kagaya yung maraming stages, maraming nakikinabang, ano? Mhm. Yung pagpagawa ng isang produkto. Halimbawa, teknolohiya, yung katulad sa Japan, may mga manufacturing kayo, no? From raw materials, extraction pa Maraming lang dadaanan. may kita na. No? Di magpa-process doon, may kita. Okay? Marami siyang dadaan ang proseso. Maraming proseso na dinadaanan. At bawat proseso, yung mga tao. nakikinabang yung mga tao. Pero sa magsasaka, sila lang yun. Sila lang yun. Merong nag-comment dito, si Reiki42B. Sabi niya, ang galing naman ni Professor Bautista. Yeah. Salamat naman. Classmate namin yan. Kaya Nakakatulong tayo. Bill, Bobby, pinagsama ko yung William at saka Bobby. Bob, yung ini-import nating bigas, mura. Bakit mura? Ibig ba sabihin nun, yung cost ng production doon sa bansa na yon ay mababang di hamak kaysa cost of production ng palay dito sa Pilipinas? Well, not necessarily kasi maraming hidden factors Okay. Halimbawa, yung ibang gobyerno, talaga sinasubsidize yan. Sinasubsidize yung production. Oo. Ang Pilipinas ba nagsasubsidize sa mga rice farmers? Dati meron yan. Doon sa mga masagana 99, libreng inputs. Ngayon parang nawala na yata Bakit kaya? Hindi na nabibigyan ng matinding pansin ang ating mga magsasaka. Dahil ba ibig sabihin yan merong mga elementong gusto nilang yung mga rice paddies maging subdivision na lang? May bahid ng katotohanan yung sinabi mo. Pero kasi inescapable yan sa katulad dating masyadong mabilis lumago ang populasyon. Saan mo patitirahin yung mga karagdagang mamamayan natin? Sobrang bilis ng pagdami. So hindi naman pala
So hindi naman pala masama yung ginagawa nung isang elemento diyan na i-convert yung mga agricultural land into subdivisions. Depende sa perspective mo yan eh. Kung ikaw ay nangangailangan ng bahay, Oo. mabuti sa iyo yan. Pero kung ikaw ay nangangailangan ng pagkain Oo. na mura, Oo. lalo na kung consumer ka ng bigas, Oo. masama sa iyo yan. Pero ito ang dapat nating tandaan. Yung mga dating tinataniman natin, yan yung mga rice land, alam mo. Yung rice, tinatawag natin yung water plant yan. Yes. Di ba? Nakalubog yan sa Right. Yeah. tubig. Totoo yan. Yeah. So lahat ng dating rice paddy, bahain yan. Bahain. Bahain. Kaya hindi tayo magtataka na yung mga subdivision ngayon o yung mga tinitirahan mga tao, lalo nang gibahain. Kasi wala nang takbuhan ng tubig eh. Right. Yun ang tinayuan kasi ng mga subdivision. Wow. Hindi mo naman masisi kasi may demand yan. Right. Sasabihin sa'yo ng iba, wala kayong pabahay. Paano Right. yan? Kasi remember, nung panahon natin, siguro mga 30 million lang tayo ang Right. Pilipinas. Ngayon, we are running to 110, 120 million. Wow. Napakarami. Oo. Tinatalo natin ng napakaraming bansa. We are more than, let's say, yung mga nasa France, yung mga developed economies, kagaya ng UK, na isa na tayo sa pinakamalaki ang populasyon. Yeah. Kaya naglalabasan ng mga Pilipino no? Apparently there are over 10 million Filipinos outside the country. Pero napakarami pa rin dito. Napakarami pa rin. O, saan mo ngayon ititira yan? 10 million. Saan mo ititira? Sa bundok. Yeah. Pero Bob, ang Hong Kong napakaliit na bansa. Hindi bansa yan actually, probinsya lang yan ng China. Napakaliit, pero napakaraming tao. Kasi yung pabahay, yung housing systems nila logical. Vertical. Yeah, vertical. Ngayon sa Pilipinas, merong demand para sa pabahay. Ang nangyayari, nagbi-build sila ng subdivision doon sa mga dating mga rice paddies na mga na ang tubig tuloy na apektuhan ng daloy, di ba? So, makatwiran ba na ganun ang mga proyekto nung mga ang negosyo ay housing? Alam mo, nasa preferences kasi ng mga tao. Mhm. Yung mga nandito sa syudad na medyo aware na sa ganyang problema, nakatira na nga sa mga condominium. Oh, Vertical expansion yan. right. Yeah. Pero marami sa atin na may aspirations pa rin na magkaroon ng bahay na may solar. Yan ang kanilang aspiration Oh. Gusto nila may tanim, may bulaklak, o ano-ano. Pero- Lalo na nung sa probinsya, iba, nasanay sila na may mga garden. So Pero hindi dito dapat sa Maynila, wala na sigurong ganyan wala na. So hindi dapat hindi dapat magtampo ang mga Pilipino dahil sila na rin ang gumagawa kung ano nangyayari sa kapaligiran. Yung kalikasan is getting affected because of the habit of humanity kapareho sa Pilipinas, which is normal. Ako rin, gusto ko yung bahay ko, meron akong solar para meron akong kahit pa paano tinatamnan ng konting mga halaman, mga ganito, ganon. So, napakahirap timbangin, di ba, Bobby? Napakahirap timbangin yan. Palagay ko ang kulang sa atin yung yung nagmamanage nung planning, yung planning ng zoning. Kasi dito sa Japan, may zoning dito Merong mga lugar na pwede mo lang tayo ng bahay. Merong matitira sa farm. Kagaya namin dito. Ito, building ito. Sa likod namin, puro farm na. Right. Meron din naman zoning authority sa Pilipinas Meron din. No, miski rin pa naman ni Imelda, meron yan, yung human meron. settlement. Right. Hindi naman nasusunod data dahil pati pala yan. Nawala Lalo na ngayon. Sino kasi mga nagmamayari niya? Mga politiko Sino ang harang sa kanila? Right. Napunto mo, Bob.
Yan yung gusto ko sabihin kanina, ayoko lang mag-mention ng pangalan no ha. Oo, Alam natin tayo na mag-mention. alam natin na may kinalaman diyan yung mga malalaking mga pangalan sa Pilipinas na yung makikita mo ngayon, yung dati-rating dinadaanan mo na farmland subdivision na ngayon. Pero yan kasi may demand. May demand, of course. Kasi, halimbawa, may pamilya ka nasa abroad, nagpapadala ng pera yan para pagpatayo ng bahay. Karamihan sa mga OFWs, ganun ang ambisyon no ha? Magpatayo ng bahay sa Pilipinas. At gusto nila, yung bahay, nasa subdivision. Hindi nila pangarap yung tumira sila sa tenement o sa mga condominium na low ang value. Alam nga, meron ako kausap na real estate broker. Kinukwento yun sa akin yung kapitbahay namin sa Manila, binibenta ng 11 million. Sabi ko, wow, hindi ko bibilin yung bahay na yun. Una, spatterally, bulok yung bahay at 11 million. Tapos, taka ko, bakit dito sa Japan, yung lupa sa tabing dagat is 3 million yen, which is 1,500,000 pesos, 250 square meters. Mas mura ba lupa sa Pilipinas, sa Japan, kaysa sa Pilipinas? Napakamahal na ngayon dito. Yeah. Syudad ditong lugar namin Yeah. Bakit para mas mura yung lupa dito kaysa sa Pilipinas? Hindi ko na naintindihan yung bakit gano'n. Well, the Philippines is essentially a small country, William. Pareho lang Hugutin mo ang Pilipinas, halimbawa, yung lahat ng isla ng Pilipinas, isaksak mo sa Lake Ontario, hindi pa mapupuno yung Lake Ontario Ganun kaliit ang Pilipinas. So sa makatwid, with that small land base or land area and 110 million Filipinos living in it, what do you expect? The price of real estate will definitely shoot up. Di ba, Professor? Yes. So, supply and demand lagi. Supply and demand ba yan So, lagi nating isa-isip yan na lahat supply and demand. Kung walang demand yan, walang presyo yan. Sabi ko sa'yo, walang bibili. Yeah, pero hindi mawawala ang demand dyan dahil patuloy ang paglago ng populasyon ng Pilipinas. Salamat sa simbahan. Pati bundok yan, ilog, kaya tayuan ng bahay, Yan pinapayagan. ang isang nakakalungkot. Pero ang lahat ng solusyon kasi, alam mo, may tinatawag tayong constraint. Yung tabu, isa sa mga pinakamalaking constraint. Alam naman natin yung mga tabu yan hindi tabo yung sinasabi mo, tabu. Hindi, oo. Yung mga paniniwala. Yeah, paniniwala, totoo yan. Oo. Kasama yan sa paglibag, paggawa ng mga polisiya. Yan hindi mo basta-basta na isasantabi. Kasi pagkagalit sa iyo ang mga mamamayan. Right, totoo yan. Okay? Kailangan kinukonsider mo. Ngayon, yan it takes time bago sila mailayo sa ganyang mga paniniwala. Yung mga tabu pa unti-unti mawala. Halimbawa, miski dyan sa Amerika, halimbawa, yung mga tinatawag nating grave site ng mga Indians sa araw, kabuyan, nagawa mo yan ng bahay or something. I-desecrate mo. Right. So, hindi ka pwedeng makapag-develop sa mga ganong area, miski napakagandang lugar niya, halimbawa. Yeah. Ganon din sa atin. May mga tinatawag tayong tabu. Yung mga sementeryo sa Pilipinas. Oo, yung sementeryo nga Ginawa na subdivision. Pero kung yung sementeryo, kung tutuusin, isa sa mga pumunta ka sa Thailand, wala halong sementeryo Diba? Practices kasi dyan. Halimbawa, pagka namatay, sinusunog tapos papaano rin sa river. Right, yeah. Totoo Okay. yan. Meron wala halong sementeryo. Nasa bahay lang. Nasa bahay lang yung pagtikabo. Alayin mo sa bahay mo. Yeah. Yung iba ganun. Pero marami, may ritual dyan. Parang yung mga Vikings yung araw, sinusunog yan at nandun sa river. Yeah, totoo yan. Pero sa atin, tabu yan. Marami pa rin ng mga tao na gustong mailibig. Hindi kayo maniniwala, mga kaibigan. Ako ay nandito sa Canada and I'm in the financial services sector. Maraming mga Pilipino pa rin, pag namatay,
gustong iuwi sa Pilipinas yung bangkay. Would you believe the cost of that? Easily, umaabot ng 20,000 dolyares yung pag-uwi ng Pag-uwi pa lang remains, yun. nung namatay dito, pag-uwi sa Pilipinas. Eh, siyempre, sasamahan pa yan ng mga pamilya ng deceased, di ba? Mga 10 membro ng pamilya, uuwi yan. Can you imagine the cost? Pero sa kanila, kese hodang isanla nila yung bahay nila, ipagbili nila yung anong propiedades, pero iuuwi nila sa Pilipinas yung bangkay nung namatay na kamag-anak. Kasi tradisyon, sabi nga ni Professor Bautista, tradisyon. Mahirap isa-isang tabi yan. Yeah. Mahirap. Yeah, Pero matatagalan. magugulat ka dyan sa sinasabi mo ganyan. Yung mayayaman, talagang kilala kong mayaman. Ha? Yeah. Kung namatay sila sa ibang bansa, sinusunog, hindi dinadala rito yung bangkay. Abo na ang dinadala. Yeah. Kaya nga Karamihan mayaman, yan. kaya nga mayaman sila, Bob, kasi mas practical sila, kaya sila mas mayaman. Yeah. Oh. Yeah, Yung ganun yan mga eh. kilala kong may-ari ng mga kumpanyang malalaki, no? Sunog yan. Right. Makikita mo, ang naka-display na lang doon sa Yeah. Merong maliit na urno, Wait, tapos maliit naka-display na yan. urno. Yeah, Yes. maliit na urno. Yeah. Totoo yan. Ganun yan. At saka yung paglilibing sa Pilipinas, bibili ka ng malaking lote para doon mo ilagay, tapos magiging niche yan and all that. Can you imagine the cost sa tao, sa pamilya, not to mention sa cost sa resources, kasi nababawasan yung lupa na dapat sana ay magamit sa ibang pamamaraan. Yan. Napakagandang topic itong pinag-uusapan natin, Unfortunately, umabot na tayo sa oras ng pamamaalam. Alas 8 na eh. Oo nga, sayang hindi natin natalakay yung iba pang mga mahalagang bagay na Right. sabi na mungkahi mong ating talakayin. Yun na nga eh. Sayang. Pero meron pa namang ibang mga pagkakataong magagawa Meron natin pa yan. namang next Sunday ba? Yan. Yeah. Oo. Yeah. Ako naman willing mag-participate sa inyo at makapag-contribute ng aking nalalaman. Yeah, malaking bagay yan. Malaking bagay. Marami kong naintindihan ngayon sa mga sinabi mo. Ngayon ko lang naintindihan yung inflation. Right. So sana po yung sessions namin na to ay mas madagdagan pa o masundan pa ng mas marami, at sana po ma-appreciate naman ng ating mga listeners and viewers ang ating effort to to focus into things na kung minsan nakakalimutan natin or tabi natin, we do not prioritize to learn about. So with our humble effort, sana po isubaybayan ninyo at suportahan ninyo ang aming programa, particularly pagka nandito yung ating mga resource guest na katulad ni Professor Bobby Bautista. Bob, it's now 19 days before Christmas. Ano ang pakiramdam mo sa tumatakbong ekonomiya sa ating bansa sa ngayon? Ay, ang tingin ko paunti-unting nagbabalik sa normal dito at least dito sa Metro Manila, no? Wow, Nakikita magandang balita. Miski yung mga mall, halos napupuno na eh. Bumabalik na. Yeah, which brings Hindi na takot sa COVID. hindi na takot sa COVID. So Hindi ibig ba Kundi sabihin may niya protocol talaga eh. may protocol? Yun. Yes. Ino-observe yung protocol. Ino-observe. Alam mo bang, ako sa akin, mas gusto kong magpunta sa mall kesa sa restaurant sa labas. Okay. Why? Wala kasing strict protocol doon. Oo. Dito sa mga malls, ay nako, sinasabi ko sa'yo, nakakasiguro ka na nililinis ng gusto, sinasanitize yung mga lamesa, pati yung mga kubyertos mo. Tapos yung mga tao talagang, most of them, at least most of them, nakakaintindi ng risk management. Nakasuot sila ng mask, nakasuot sila ng face shield, may mga dala silang sanitizer. Okay. Aba, magandang Ganun din balita. yung pagpasok mo sa restaurant, kukunan ka ng, hindi lang sa beses, pagpasok mo sa mall, Oo. kukunan ka ng temperatura. Pagpasok mo rin sa isang establishmento na, halimbawa, retailer, Oo. o kainan, Oo. kukunan ka rin. Wow. Tapos magpipil up ka ng Aha. tracing documents.
knowing Bob, knowing our compatriots, sa pagkakaalam ko sa ating mga kababayan at sa mga laging akusasyon ng marami diyan na ang Pilipino daw ay pasaway. So lumalabas, ang Pilipino ay actually mas masunurin kaysa sa mga Amerikano. Masunurin. Right. Sabi ko, dahil marunong silang risk management. Right. At least dito. Oo. Sa Metro Manila. At naiintindihan nila yung kahalagahan ng pag-o-observe ng mga protocol na sinet ng mga authorities. Yes, sana nga lang yung mga authorities hindi masyadong maging mahigpit kasi alam mo, may kaakibat na sakit na dinudulot yung kanilang kahigpitan. Halimbawa, yung mga matatanda na nadidepress. Okay. Okay, marami nang nangamatay na hindi lang nare-report yan na because of depression. Imagine being incarcerated or under house arrest. Wala kang laya. Yeah. So ikaw, Bob, nakakalabas ka na ba ngayon? Nakakalabas ako, although may mga establishmentong gusto kong Pili-pili bawalan. lang. Ayaw akong papasukin. Hindi tama yan. Nakakainis, hindi ba, na ikaw. Right. Samantalang, mas alam mo ang dapat Katawan mo. gawin. Mas Saka alam mo dapat yung katawan gawin. mo. Alam mo katawan mo, ako hindi pupunta kung pakiramdam ko ay masama. Pero ikaw, Bob, hindi ka exception ka sa ganon. Hindi naman lahat kasi ng mga tao ganon ang thinking, Yung iba, I saw may mga nakita akong video clips sa news. Yung Cavite, halimbawa, apparently si Governor Remulla ay nagbaba ng procedure na i-observe at ina-allow niya yung paglabas ng mga 7-year-old kids pataas. Kasi sa Metro Manila parang 18 years old pataas ang allowed, di ba? Pagka mababa ka sa 18, hindi pwede. Pero ang haba ng pila, merong 8 years old pinapapasok, merong 7 years old pinapapasok, merong 6 years old ayaw papasukin ng gwardiya, merong 3 years old. Ang punto ko dito is that bakit for heaven's sake inilabas mo pa yung anak mo na 6 at saka 3 years old samantalang alam mo naman na 7 years old paakyat lang ang pwede. Di ba? Kasi alam mo, ugali na natin yan na bigyan kasiyahan ng ating mga anak. Hindi sila masiya na. Alam mo, kailangan nila nakikita rin ng ibang tao makikita mo yung dito lang sa BGC, no? Kuminsan, gumagala ako dyan. May mga bata, mga paslit talaga, na dinadala ng kanilang mga magulang. At ito yung mga nag-i-enjoy doon. Wala akong nakikitang masamang epekto yan. Basta sila lang mga bata. Hindi kasi, ang punto kasi, Bob, kung bakit nila binabawalan yung mga bata, apparently, karamihan sa mga bata, and this is based on studies, meron silang daladalang COVID virus pero asymptomatic sila. Yes. So ang nangyayari ngayon, they are unwitting carriers of the virus. So with these kids being exposed to the elements, to the virus, and then bringing that home sa bahay, pagpunta nila kay lolo, patay si lolo. Super diba? spreader. Exactly. Not necessarily na assume nilang ganyan yan. Kasi karamihan yan, alagang-alaga ng kanilang mga magulang. At least Pero dito hindi ko sinasabing sa lahat ng lugar. Ang sinasabi ko, kung mga marunong yung mga magulang, hayaan mo naman. Kasi wala naman magulang na i-expose yung kanilang mga anak. Well, Bob, I just cited to you yung nakita kong news. Yes. Nakalinya yung mga bata. Kasi meron pa ako nakita sa Divisoria, sa Ilaya, namimili. In-interview ng isang reporter. Sabi, kumusta po experience? Sabi niya, nahihirapan kami, ang daming tao, siksikan. So, tanong ng reporter, bakit po kasama ninyo yung anak ninyo mukhang 3 taon pa lang? Ang sagot ng nanay, kasi walang mahiiwang magbabantay sa bahay. Yun. Yun nga, yung mga, alam mo, because of necessities. Hindi yan dahil ayaw nilang, gusto nilang ma-expose yung anak nila. Alam nila yan, may risk yan. Yeah, pero Bob, yung risk na yan ay hindi lamang doon sa anak nila. Yung risk na yan ay pwede ko ikumpara yan doon sa taong ayaw magsuot ng facial mask kasi hindi siya komportable. So meanwhile,
siya, well, never mind, na-expose siya sa virus, pero papaano naman yung taong natalsikan niya ng laway niya? Di ba? So, ganun din yan no? Hindi natin pwedeng gamitin reason yung, well, necessity kasi. Paano naging necessity yung lumabas ka, nagpunta ka sa Divisoria na alam mo maraming tao, dala-dala mo yung 3-year-old na anak mo? Of course, hindi ko dinajustify yan. Ini-expect ko lang kung ano. Siyempre, okay. hindi tamang gawain Hindi yan. tamang gawain. Oo. Yun, I'm glad we Kaya agreed lang. on that one. Oo. Sinasabi ko lang, kasi kaya nila ginawa yun, necessity sa kanila yun. Iyon. Pero ang necessity sa kanila is risky for others. Yes. So, definitely, wala tayong pagtatalunan dyan. So, Okay. Yeah. Let's say hello to Sonia Magbanwan Nava and Maristel Kadlawon. Sana po yung mga nanonood dyan, huwag kayong mahiyang mag-post ng inyong mga comments. Anyways, it's now 8:11, meaning to say, lumampas po tayo sa ating oras ngayon. Ino-observe natin yung 1 hour kasi naka-record ito and then we're putting it sa archive natin. So gusto nating maintain yung size ng ating file size. So anyways, it's December at napansin siguro ninyo ang background ko ngayon ay mga Philippine lanterns. Yan. Ano ang ano? Yeah, William, you're saying something. Wala naman. Ang isasabi ko lang, parang nagpapanik yung mga Pilipino sa COVID. Oo. Parang masyadong maraming kasi ang nagkakasakit every day. Pero parang dito naman sa Japan, meron din 2,500 a day. That is the average. Talo kayo, no? William, talo kayo ng Pilipinas ngayon. Pilipinas, ang report kahapon, pinakamababang bilang ng mga nag-positive in the last 7 months. Tama ba yun, Bob? 900 plus lang 900 plus lang. Yun naman. Tapos ngayon, naging 1.7 yata. Yeah. Considering considering na meron mga calamities na Right. napuwertahan sila sa mga evacuation centers. That's it. So, Meron lang akong about the economy dito, bumalik na sa normal. Except yung mga matatanda, nagre-request sila na huwag lumabas. Yun ang so, nag-i-echo. that's okay. Maliwanag ang dating sa akin. Yung tao, inano ng gobyerno, kinumpute na ng gobyerno. Ito yung araw-araw na magkakasakit sa atin. So, sasarapan natin yung the whole economy to protect the 2,500 or just open the economy and the money we make from the economy we spend on the 2,500. Mukhang ang solusyon nila is tama Open na lang natin. Ingat na lang tayo. That's a very touchy situation, William. Hindi naman. Ang tingin ko, pwede ka mag-open ng paunti-unti na following yung protocol. Yun nga. May mask, hugas ng kamay, may sanitizer, social distancing. Yeah. Pero makikita mo rin sa mga medyo mahirap na mga komunidad. Di ba? Miski yung mga mahihirap na tao, kagaya ng mga tricycle driver na obserbahan Wala ko. kang magagawa. Ay, naku, walang protocol. Walang protocol, Ay, kukumpulan sila na walang face mask, walang ano. Marami pa nga sa kanila hindi naniniwala niya sa COVID. Yan ang masakit dyan. Yun ang masakit. Yan ang masakit dyan. Anyways, again, we'd like to say hello sa ating mga listeners. Si Tita Lou Medina of Gabay ng OFW of DCEC is listening. Thank you sa inyo pong lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon sa Talakbayan sa Tinig Pinoy Radio. Ang aming pasalamat. Unfortunately, the time is up for us to say our goodbyes. So I leave the microphone to you, Professor Bobby Bautista. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat din at ako'y nagagalak na sa ganitong edad, makatulong pa. Yeah. Malaking bagay po. Malaking bagay. May mga comment tayo dito na nakikita ko na nagpapasalamat because you are providing them information, basic information for them, and yet importante sa marami. My partner William from Hamamatsu, Japan. Ano ang say mo, sir? Papasalamat ako kay Bobby. Let's continue this.
next Sunday, marami tayong natututunan kay Professor. Yes, Ako, agreed. for one, hindi ko alam yung inflation. So now you are a better knowledge or a more knowledgeable Japanese, William. Isang tako, alam ko, may pera ako sa bulsa. Pag naubos, tigil na. Okay, that is inflation. Maswerte ka, may pera ka sa bulsa. Okay, and with that, and we're happy that we're ending the show in a good note. Maraming salamat po sa inyo. Again, our thanks to Professor Bobby Bautista na nasa Taguig, Rizal ngayon. Si partner kong William Obidencia na nasa Hamamatsu, Japan. And this is Dante Castro from Ottawa. Maraming salamat po. Until next time. Bye-bye. Maraming salamat. Good night.